Yan. Ano nangyari sa inyo? Hmm? That's Ano po? X? it's herniated disc protrusion. Ah, herniated disc protrusion. L5S1. Mm. L4, L4, L5S1. Okay. Ano pong binuhat niyo before? Dulas ba kayo or nagbuhat kayo ng mabigat? Parang yung papupo ko. Alam niyo ibig sabihin ng herniation or herniated? Ibig sabihin nun, pumutok yung disc nyo kasama yung panloob, yung tinatawag nating nucleus pulposus. Ganito po ang ibig sabihin ng herniation or herniated. Yan po yung normal disc. Ngayon, herniation, ganyan. Ibig sabihin yung sustansya ng annulus fibrosus lumabas na, kaya lintik ang kirot. Pag ganun, Opo, hanggang doon po. tatama yan. Bakit inaabot ng gampa? Ito, L5S1. Kaya kung mapapansin nyo, di ba ginaganon ko yung puwet? Tignan nyo, ito yung part ng puwet, L5S1. Ngayon, kaya inaabot sa paa, magra-radiate yan. Once na tumuko ito, punta tayo sa lateral view, ito kasi AP, ano yan eh, anterior view. Ito yung lateral view, ganyan ma'am, yung herniation. Herniated disc or herniation. Ganito mararamdaman nyo. Ito yung patagilid, lateral view yan. Herniation or herniated is the same. Ganyan yung ano nyo. Supposed to be ganito kalapad yung ano, yung normal na ano, sciatic nerve. Ganyan yung ano nyo. Ipit na ipit. Ito po yan. Sa cross-section view, ganyan. Ngayon, pag naipit ito, syempre, parang yung blood circulation magbabalik. Pag hindi siya makadaloy ng ano, hindi niya maayos yung ano niya. Ngayon, makakaramdam kayo ng kahit sa pag-ubo. Para siyang kikidlat-kidlat sa mga nerve nyo. Yan ang magiging ano yun. Tapos, lintik ang kirot. Gets nyo na. Yan, sasabihan kayo ng ano niyan. Or operation, kukut-kutin nila yan. Yung iba, kinukut-kut. Pero pag sobrang wala na talaga, nilalagyan po ng brace. Patingin po ng files nyo para tignan ko po kung gaano kalapad yung ano, kung gaano kalawak yung naging herniation niya o para makita natin. Kasi naka ano na kayo, kita nyo, si ma'am lang nakitaan ko ng ganyan. Maraming ano, pero nakabili siya ng pang brace sa legs pa. Nakakatulong po lang sa... Opo. Binigyan lang ng kapatid ko yan. Tignan ko. Kailan pa po ba kayo nagkaganyan, ma'am? Matagal ko na po nararamdaman pero nag-umpisa siya nung mag-isip ako. Yung pinaka masakit na talaga Last year. last year. Pero Last 3 years. Last Tapos 3 years. last year, masakit na masakit. Tapos umulit siya ngayon. okay. 3 years ago, meron na. Opo. Tapos ito nung 1 year ago, mas matindi na talaga. Yan, makikita na kasi yan. MRI ang tawag dyan. Makikita nyo kung gaano kalaki yung pinsala. Ayan o. Durog talaga. L4, L5 pala eh. Kasama eh. Kasi ito yung L5S1 sa baba. Meron din kayo sa anterior, posterior. Wasap na wasap. Paano nyo masasabing wasap na wasap? Ayan o, kumbaga. Yan, ito yung L5S1. Pati rito sa pangharap po, nag-extend out na rin siya. Ayan o. Ayan. Ibig sabihin, Anterior and posterior. May tama. Yan o. Dapat kasi makikita mo yung lining niya. Yan yung mga puti. Pero pag nag-extend siya ng palabas, sumubra siya. Ito. Pinaka mas malaki nga dito sa anterior eh. Anterior means harapan. yan Yan. ay ipit na ugat. Ganun ba? Dito po. Nararamdaman ko rin siya sa kanang singit ko. Dito po sa ano, yan yung po tinatawag na sciatic nerve. Yan yung ugat, nerve. Ibig sabihin ng nerve, ugat. Ngayon, pagka marami kasi, kung saan-saan na yan kikirot. L4, L5, L5S1, depende, nagbabago lang po yung katawagan. Depende kung pakanan, pakaliwa, paharap.
Kaya nakalagay, meron kang protrusion pa, di ba? Central disc protrusion and herniation. Ibig sabihin nun, ang central dito sa likod, nandun kasi yung tinatawag natin root nerve o yung spinal cord. Kaya pati buong katawan mo, gusto mo mong pumersa, kaso parang hindi kaya, parang yung katawan mo mahina. Mawawalan ka ng puwersa. Hindi ka pwedeng, yung parang mayanig ng ganyan, naku, malabo pa sa buong ng pusit. Masakit talaga siya. Hindi ka pwedeng makatag. Kaya kailangan, kung sakali mang matanggal ko yung numbness or ano, mag-ingat-ingat kayo kasi herniation yan, ibig sabihin lumabas na yung nucleus pulposus. Hindi po ba na-explain sa inyo yan? Na-explain naman. Yung protrusion ang gusto ko malaman. Ay, yung protrusion, yun po yun yung dumidirekta sa central canal. Ang protrude, pabukol, naka-protrude siya. Ganun po bubukol siya na, oo. Bubukol siya ng patalikod kasi yun ang posterior. Kaya may bukol na siya. Yun po ang protrusion. Bukol na siya. Tanggalin yung mga po ito. Yun po ang ibig sabihin ng protrude. Sige, tanggalin niyo yung... Okay. Okay, tanggalin niyo yung... Okay. Sige, pupulang ko. Sobrang sakit. Okay, sige. Tiis-tiis lang po muna, pero ito po kasi, itong kaso nyo, under ano yan, kumbaga, hindi yan kaya ng isang session, ma'am. Talagang mag-maintenance muna kayo ng mga ano, ang laki ng mga damage ng ano nyo. Ang laki ng damage ng disc nyo sa L4, L5, L5S1. Pero makuha pa natin. Kaya naman yan, pero kailangan nyo lang muna magtyaga lang muna, balik-balik lang muna. Weekly kayong babalik. Pero sana, sa 3 session, malayo na yung narating natin sa 3 session. Basta mga operahan siya. Eh, yan talaga, kukuskusin yan. Binili na kayo, alam ko, kasi pag gano'n nakalala, talagang sasabihin na sa inyo, ma'am, pumirma na kayo ng waiver for operation na kayo. I-schedule na natin yan. Kasi masyado nang malaki yung ano, hindi lang isa. Ang bilang nun, dalawa sa isang disc, L4, L5. Uulitin nyo L5S1 kasi sabog na sabog siya. Baba-taas, putok na putok. Palambutin ko muna yung ano. Nahihirapan kayo umupo? Hindi naman po. Talagang tinutukod niya. Tanggalin niyo yung kamay niyo. Yan. Yan, ganyan. Sige, ganyan lang. Ganyan lang. Wow. Hindi, ganyan lang. Yan. Nasasaktan kayo? Hindi naman. Okay. Mas maganda yung ganyan. Yan o, naka-protrude na to. Yan yung tinatawag na protrusion. Protrude. Once kasi nagumanyan yung ano nyo, sabog na yung anterior nyo, gaya nga na sinasabi ko, sabog yung pangharap. Kasi kailangan yan, tingnan mo, kapain mo yung likod ko. O yan, parehas na yung upo ng paganyan. Ito yung sa sentro. Kapain mo yung paganyan ko. Kumbaga may kanal yan. Mapapansin mo na sa kanal siya. Sa inyo, wala nang kanal. Ayan na. May kanal ito, yan o, kanal o. Ayan o, napapagitan, kanal. Pero ito, bukol kagad. Yun yung protrusion, protrude. Kada ano lang yung test yun, para... Ano po? Test yun, kada ano lang yung test yun, balik-balik, para... Yes po, magiging gano'n lang po muna pansamantala. Pero huwag kayong mag-alala, kada balik nyo rito, kada punta nyo rito, gaganda yung pakiramdam. Wala po ba kayo ibang ibang operation? Wala po ba kayo ibang ano? Ibang case bukod dyan? Baka meron po kayong ibang tinatagong iba pang illness. Yung tubal ligation lang, nanganganak pa ako. Wala kayong ibang opera ha? Wala kayong ibang tinatagong ibang ano, pain. Sige, higa kayong patagilid. Dito sa kanan. Opo. Oh, tagilid lang po, tagilid. Yan. Kaya nyo, nasasaktan kayo. Kaya naman. Kaya naman. Okay. Kasi hahanapan natin ng posisyon kung saan mas makiluan. Kaya naman ha? Oh, Sakit niya? lumagotok siya.
Oo, sige lang, hayaan nyo lang. Sige pa. Yan, konti pa. Hayaan nyo lang lumugutok. Lalagutok talaga yan. Hayaan nyo lang siya lumugutok. Kabilang side. Yun ang magbabalance. Yun ang magbabalance sa mga tinatawag natin yung mga vertebrae. Kasi meron niya mga facet joint na umuusog. Pag nagkakaroon ng decrease yung mga annulus disc natin, okay? Kakaroon sila ng ano, bad position. Kaya kailangan yan. Kita nyo, hindi yun masakit. Tutunog lang siya pero hindi yun masakit. Kasi bumabalik lang sila sa dati nilang posisyon. Pero yan, pag yan dinislocate ko yung mga ano nyo, kahit dito, dislocating to, palagutukin ko to ng patagilid, tutunog yan, pilay na kayo. Pero pag padiretso, ganyan lang, tutunog siya, padiretso, wala yan, good yan. Pero pag patagilid, patulugin ko ng pagganon, ay, pilay kayo. Okay, relax na. Okay, lambutan nyo ng katawan nyo, hayaan nyo ng tumunog. Pusa yan. Yan, isa pa. Yan, ihaya kayo. Okay, masarap. Yan. Itong mga sa lower extremities nyo to, pangkaraniwan yan, mararamdaman nyo talaga yun. Kasi yung sciatic nerve hanggang paa. Nasasaktan kayo, hindi naman. Masakit. Ano po? Masakit. Saan po kayo nasasaktan? Yung paa, wala dito. Yung paa? Ito to. Dito sa paa, ayan, pangkaraniwan yung mararamdaman yan. Kasi yung blood circulation, pag ipit yung sciatic nerve dun sa lower extremities nyo, mararamdaman yan ng taong may herniation o tinatawag na protrusion. Yan yung mga ganyang pag narinig yan, herniation, protrusion, ibig sabihin nasa hindi kayo magandang kalagayan. Pero pag narinig nyo, bulging disc lang kayo, mild desiccation, yan, hindi nyo pa yun mararamdaman, konti-konti. May mga certain position lang na may aray-aray. Pero yan, pag meron kayong herniation, lako, kahit anong posisyon, lintik ang kirot niyan. Kailangan medyo matabay-tibay ang kalooban niya pag meron kayo niyan. Lintik ang kirot niyan. Okay ma'am, dapa kayo ma'am. Kaya nyo tumapa? Sige, dapa kayo. Unti-unti nating... Ilang taon na ba si ma'am? 58. Ano nyo, yung kilos nyo pang 75. Di ba? Wala pa kayong senior, pero... Hindi, yun nga, sasapian. Pag mayroon tayong lower back pain, sasapian talaga tayo ng pang 75 years old agad. Yun ang difference. Siyempre, dami nitong pupunta, gaya nga, kumbaga, ano ko lang to. Siyempre, alam niyo naman ang kilos ng matanda, ng dahan-dahan. Pero ikaw, wala ka pang senior, pero yung kilos mo. O, diba, dahan-dahan. Masakit na siya. Masakit siya ngayon? Dito. Pag nakaganyan kayo, masakit? Pag ginanyanan ko. Yan. Nabawasan. Yan. Yan ang ibig sabihin yan, compression. Compression. Kasi pag nadadapa siya, kaya tignan mo, no, kinatsuhan ko, nabawasan. Alright, massage mo na to. Yung ulit, isang kilos. Kilos kasi medyo para nakikitaan ko si ma'am ng medyo soft siya. Mga iba-iba kasi yung pain toleration ng tao. Okay, ihaya kayo. Okay, dahan-dahan lang. Ihaya kayo. Yan. Kasi pa yung balakang mo. Tapos mo, dahan-dahan. Okay. Dalawa pa rin po dyan. Sige. Inihiligsin muna. Yan, pahinga muna ng mga ilang segundo. Kailangan nakaset up yung katawan niya. Ito yung traction na to. Ito yung magdi-decompress sa lahat. Iaangat kasi nito yung mga spine nyo. O yung...
Lakasan nyo ng inhale, exhale. Inhale, exhale. Down. Yan, dyan lang kayo. Tuon. Daan lang po. Yan, sige. Press muna kayo yan. Kaya nyo lang muna sumingaw. Ngayon, yung mga mararamdaman yan, habang tumatagal, 1 to 2 days, parang meron pa yung kutik-kutik kasi nandyan pa talaga yan. Sira na yung mga ano yun. 3 to 4 days, yan, unti-unti na yan sisingaw. Yung mga nagkaroon ng impingement before. Tapos sa tulong ng mga, kung may mga naiinom, kung may mga nireseta sa inyong vitamin sa nerve, tsaka nyo sabayan yun para mas mabilis yung recovery nyo. Kasi hindi uubra yung gamot talaga pag talaga matindi ang compression. Kailangan talaga mapaluwag muna yun. Yung mga tumunog-tunog dyan, nahatak natin dyan, isa yan sa mga key points para guminhawa yung pakiramdam nyo. Doon gagana ngayon yung mga medicine na inano sa inyo. Kailangan kasi talaga may adjustment muna. Kasi kahit anong gawin yung take, kung talagang nakaipit, nakalisyo ano nyo, hanggat hindi na tatanggal yung wala. Puro kirot pa rin mararamdaman nyo. Pero sa tulungan ng mga adjustment, yan. Tapos, kahit pa paano, under therapy kayo, magdahan-dahan muna ng kilos, sayakan nyo muna. Kumbaga, normal na lang muna. Kilos-kilos sa bahay, wala muna kayong gawaing bahay. Nasa severe moment kayo. Okay? Tapos, pagtatayo, di ba nakahiga na kayo, tagilid muna kayo. Sige, tuturuan ko kayo muna pagtayo. Tagilid muna kayo. Yan. Sige, tagilid. Tukod nyo yung siko nyo. Tukod nyo yung siko nyo. Yan. Kailangan palagi kayo nasa edge ng higaan. Tukod nyo to, tukod nyo yung kamay nyo. Sige. Yan. Sige, baba nyo yung paa nyo. Yan ang tamang pagtayo. Para less yung movement sa balakang. Malakas ito, malakas to. Tapos yung gravity ng paa, pababa. Makakatayo kayo. Nang walang, aray. Pag tumayo kasi kayo ng ganito, yung pag ganyan, nakahiga kayo, tumayo kayo ng pag ganyan, balakang yung ano, nako, iyak kayo talaga. Kaya kailangan marunong kayo sa technique. Tapos yan ma'am, suotin nyo lang muna palagi yun. Tapos syempre, gumamit kayo nito. Para yung severe muscle spasm nyo, kalagin niya. Alugin nyo muna yung pao. Pag kayong maghahaplos ha, kahit ganyan-ganyan lang kumbaga wardi-wardi lang, kumbaga ganyan-ganyan lang hindi nyo na kailangan diinan yung igagay-gay nyo pa. Susundan-sundan nyo pa yung mga ugat kano na ipit, natutunan nyo sa mga kung saan-saan. Hindi. Kahit ganyan-ganyan ninyo lang yung malaking bagay na yan. Huwag yun ang diinan pa. Ang mahalaga, na-haplos nyo yung mga muscle nyo, tinamaan yung mga nangangalay, malaking bagay yan pag nainitan. Sa tulong ng pao, yung mga severe muscle spasm, matatanggal siya, giginhawa kayo. Pero ang main problem natin dito is discompression, distraction. Kumbaga, sira na yung disc natin, may kirot-kirot talaga yan. Huwag kayo munang umasa na one shot delete. Sa ibang mga bagay, pwedeng one shot delete. Pero dito, nakita natin na talagang sira yung L4, L5 ni ma'am, S1. Talagang medyo tiis-tiis mo na ng kirot-kirot. Pero yun nga, sa tulong nga ng kahit papano, ganda niya sa pakiramdam. Tapos ito, sa tulong nito, kahit papano, malilimitahan yung mga nyo, nakabrace kayo. Kasi meron na si ma'am protrusion, o protrude yung dito niya. Malaking bagay din to, nag-brace. Sige nga ma'am. Tama ba? Higpitan yung konti, medyo ibaba nyo. Ang kabit kasi niyan banda sa puweta. Tayo kayo. Ang kabit kasi niyan medyo sa balakangan sakto. Yan. Diyan. Sige. Higpitan nyo konti to. Yan. Kumusta ang pakiramdam nyo? Lakad kayo? Kailangan. Yan. Ayusin nyo yung sinelas nyo. Okay. Sige, lakad kayo rito.
kabila ka. Ano mas maganda, yung kanina o yung ngayon? O lalong sumakit? Anong pakiramdam niyo? Kumain po. O, yun. Yan po, ma'am. Tapos, September 2, balik kayo ulit no? Para, kasi 1 to 2 days may kutik-kutik pa yan. 3 to 4 days pataas, mas ganda ng ganda na yan. Tapos, yun nga, kung meron kayong tinitake na medicine, basta required, basta prescribed ng doktor, yung mga vitamins sa nerve, tuloy-tuloy nyo na para kayong mag-benefits, mas mabilis kayong gagaling. Okay? Kasi mas, sa tulong ko, sa tulong nila, ang magbe-benefits kayo. Kung umiinom kayo ng mga, basta prescribed ng doktora, basta kung ano yung ano, yun lang, huwag tayo maghula-hula. Yun bang kirot nito sa akin pagkagising ko. Okay. Mas magiging maganda yan. 1 to 2 days mayroon pa ng kutik yan. 3 to 4 days dun mo sabihin sa akin yung ano, yung reaction, yung pagising mo sa umaga. Yung tinuro ko sa inyong paghiga ay pagtayo. Ganun lang, ne? Yung pagpapahid ng ano.